Siyempre, bago po tayo dumako sa ating mga may init na balita at issue, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, 2 aso ang pumasok sa iisang silid sa magkaibang oras. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang isang aso na masayang kumakawag ang buntot. Habang isang aso naman ay lumabas ng galit na galit. Nagtataka naman ang isang babae kung bakit magkaibang reaksyon ang pinakita ng 2 aso, gayong iisang silid lang naman ang kanilang pinasukan. Bunsod dito, naisipan ng babae na pumasok din sa silid. Doon niya natuklasan na ang silid ay punong-puno ng salamin. Ang masayang aso ay nakakita ng libo-libong masayang aso na nakangiti at kumakawag din sa kanya. Samantalang ang galit na aso ay nakakita ng libo-libong asong nagagalit din sa kanya. Ano po ang aral na mapupulot natin sa kwento natin ngayong Friday morning? Kung ano ang nakikita mo sa mundo ay refleksyon ng kung ano ka sa loob mo. Kung masaya at positibo ka sa loob, ay makikita mo rin ang kabutihan sa paligid mo. Pero kung ang laman ng puso mo ay galit, inggit o sama ng loob, kahit ang magagandang bagay ay tila nagmumukhang pangit sa iyong paningin. Ang mundo ay salamin ng kung ano ang laman ng iyong puso. Kung ano ang pinili mong ilagay sa puso mo, iyon din ang ibabalik sa iyo ng mundo. Kung magtatanim ka ng pagmamahal, tatanggap ka rin ng pagmamahal. Pero kung magpapakalat ka ng kabutihan, or kung magpapakalat ka ng kabutihan, kabutihan din ang babalik sa iyo. Kaya mahalagang alagaan, mga kanyusik, ang laman ng ating kalooban. Huwag na tayong dumagdag sa mga nagpapakalat ng galit o mga negatibong bagay sa mundo. Marami nang hindi magagandang nangyayari sa paligid natin. Kaya simulan natin sa ating sarili ang pagpapalaganap ng kabutihan. Upang ito rin ang mamayani sa ating kapwa at sa buong mundo. Sabi nga po sa Galatians chapter 6 verse 7, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.